pag-uhan Radyo Ultra. Atong oras, aduna kita 7 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga higala, kumusta maayong hapon ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, alimuyong gamay. Pero init lang yapon, no? Init ang buti pasabot alingiing, no? Wala hinoon magpasulabi ang sidlak sa adlaw nining mga panona, gigipayungan siya sa mangiob nga mga dagom. Balak sabay murag tagalingkod sa ubos puno as mangga ba. Okay, kumusta sa tanang mga sukintig paminaw sa ato special class Nuda Veritas? Katapusan kining adlaw sa semana part nga magapaygayon ta sa Nuda Veritas nga special class, mga classmates, bag-o na to mga classmates o mga karaan. Welcome back sa naandan ni Anasabta magpadayon sa atong programa. Dito maglangan ang atong contact number para sa buot magaduso sa pangutana. Ikatulo, isipon nato ikatulo ang Facebook, no? 0926-7702-557. Unya dayon ang sunod nga ibatbat nato nga contact number 0917-704-3210. Ako balikon 0917-704-3210. Okay, dito maglangan atong atimanon ang mga naguna nga mga concern or mga pautana. Halos kada adlaw part na ay bisita nato dire buntag sa hibawan nila schedule o hibawan nila schedule kabahin lagi ng mga nagklase-klase ng mga kaso. Muna nga akong gipang-take note o gusto nako magpili lang ko og unsay maayo nga makadala og leksyon sa ato mga suking tigpaminaw, ilabi na katong dunay mga yuta ang kasagaran nga mga iduso nga mga concern sa ato mga suking tigpaminaw. Ang usa niini mao nga kanabang pagpangilog sa yuta. Usag yun na, no? Muna nga unahon ko ni sa pagtakol. Ang problema mao nga taod-taod na sila nga nagpuyo dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay niya sila human namatay ang ilang ginikanan. Nanglalin sila dinhi sa Cagayan de Oro na sila propiedad nga bahinunon sa usa ka lugar dinhi sa Miss Or. Unya pag delikat nila pagbalik na anay gabalay, nga sila kaila okay kinsa ang gabalay. So balik-balik lang ang problema. Meaning constant kini nga problema nga ato ning kapangakuhan. Doon natay responsibilidad ilabi na kung kita mao yung mga sumusunod or manununod sa mga kabilin sa ato mga ginikanan. So atong hisgutan no ay address ta kini ngadto sa mga tag-iya sa yuta nga nahamulag gumikan lagi kay naglalin na sila paingon dinhi sa ato sa Cagayan de Oro. Taod-taod na wa nila balike, aya pa sila na kuno na og balik paglabay sa pipila ka mga katuigan kay gusto na nilang bahin-bahinon. Unya na ay nagpuyo. Actually naa na po'y problema nga atong gi-resolve kini part, no? Netong miaging adlaw. So usa ni sa akong nakitaan nga tagaan ko ni priority kay notisya kani pagpaybaw kini ngadto sa ato mga hingtungdan nga di ay dili angay nga atong limtan sa buot, ilabi na kung doon na kita mga propiedad diha mismo sa mga butang talaw sa kalungsod, specifically din sa ato sa Miss Or. Kay nakita nila nga dunay laing dagway nga wa sila kailangan nakapuyo sa maong luna siyuta. So unsay leksyon ini? Ang leksyon para sa
atong mga kaigsunan nga namin, paminaw mo, no, palihog lang. Obligasyon nato nga kung doon na tayo propiedad, kinahanglan nga magduaw-duaw ta. No, kinahanglan magduaw-duaw ta. Kaya usa ni sa atong mga legal rights, isip usa ka tag-iya sa luna sa yuta. Kay magdahom magod kining uban nga makasuod sa mao nga private property nga walay tag-iya. So, dili kini makahatag og benepisyo kanimo as a legitimate owner kay naanay nag-usurp sa inyong function. Nag-usurp sa inyong katungod sa pagpanag-iya sa luna sa yuta. So kinanglan ang leksyon ni mao nga dili na tulimtan. We will conduct a regular visitation diha mismo sa mga dapit nga nagtuo ka nga naa kay mga propiedad aron nga dili kini unya mahimo nga panagayahon sa lain nga tao. Naarabay mga uso karon nga daghan ng gapangilog. Magic-magiko na dayon. Muna nga, ang ikaduha nako nga concern nga gusto nako nga ipaibaw sa mga tag-iya sa luna sa yuta, mao nga, kinanglan, hibawan man ninyo asa ang mga propiedad sa inyong papagmama, no? Kinanglan nga, inyo ni susihon o kanunay kamo nga magbayad og buhis. Kada tuig, quarterly ang pagbayad, dawato na. Kung tinuig inyong pagbayad, mga on or before January 20, tingbayad man na sa ato ang mga propiedad. So, bayad ta, tibok tuig pwede. Aron sa ingon nga, wala na makasapaw or makaklaim. Kay open mo good na to everyone. Kada bitaw nga pasagdan na to, unya masimutan kinta sa lain nga mga tao, sila unyay makabayad sa buhis. O kay ilan na pagposisyon nila sa maong yuta, ilan ang applyan, maglukat sila og tax declaration. Okay? So paglukat na og tax declaration sa present occupant nga nakasuod sa imuha nga property, sila na dayon magbayad sa mao nga buhis. So, ang mitabo, lupig ka. Na kung magakinisuhay, sila ang first nila nga, sila ang preferred nga taxpayer kay may lang resibo. Updated pagid sila sa resibo. Updated pagid. Unya, pingon ka nga, di man naila, mo lagi pero siya'y gabayad, iyang napamatudan, same tax declaration pero siya nagbayad, iyang ipakita dito sa korte kung magakinasuhay na siya resibo, so tuwa dito nakapaingon, paboran siya sa balaod. Diba? So, lain nga rason, ngano nga susihon o atong bisitahan ang mao nga property. Aron sa ingon, dili lang ka magbayad og buhis, no? Aron sa ingon nga kamong mga tag-iya sa yuta naagyon mo'y first and the last nga maisip na itong katungod sa pag-claim nga inyo kana. O kay mo ingon na madayon itong mga silingan, Sir, kailan man minila ni Sir, pero kanang kapuyo diha ba? Wa mi kaila, Sir. So, nakapuntos lugar mo. Nga naman, regular nyo pagduaw. Nakitaan kamo sa mga adjoining owners sa mao nga mga property. So, ang akong advice diha ninyo, duaw-duaw mo. Pila ra man na. Panalitan, tuwa ka sa lugait. Ay, di man mo magtag half din na magbiyahe pagpingon sa lugait. Diba? Muning naunaan ako ba nga plus the fact nga na ay mga pangutan na previous to this nga mauni na ni samot. Ang makapangako or makapangahas pagpuyo sa mong luna sa yuta part, dunay criminal liability. Kana gitawag na to, kana bitang mga land grabber. Oo. Dili lugar squatting, ha? Kaya squatting gi-decriminalize naman na siya. Primero, gi-criminal ang sabisan kinsa nga mag-squat. Kini nga isyu
lain land grabbing kini. Pwede na to siya ig-on sa land grabbing o occupation of the real property. Ang ngalan sa krimen ubos sa atong revised penal code. Pwede na to silang magukod ni ini kriminal. Gawas sa kriminal, pwede po na to silang ma-filean og sumbong nga forcible entry or unlawful detainer. So dagandaghan na. Pero ma-assert nimo ning katungod lagi kung makaamgo ka nga naa kay katungod pinaagi sa regular nga pagbisita nimo. Panalitag wala. Siya ay kapoy man. Uy, sus, kuha na. Basta kay na atong yuta, di mo ito mahilis. Sige. Iskwatan nga ni naglain or buhatan nga ni naglaing tax declaration, sakoy ka, parehan nining uban na to nga nakapadangat sa maong pangutana. Okay, nala sige, kadyot lang ha. Septem Virgo. Sir Frank, Noda Veritas question. Nganong mauna man ang warrant of arrest o dili sa puwena? Dili ba pwede sa puwena sa una if dili mo to nga ang individual ay ang warrant? Mayo nga pangutana. No? Nakadumdum ko kang Luca Vega. Katubang gi-serve ang warrant of arrest. Katumura bitaw og yawa ang iyang panagway nga nagkantang-kanta og Our Father sa usa ka inunta luxury nga lugar. Ambot unsa atong mga kuan baka na batang itawag nga mga naa luling-hayaw ang mga karahong dagko. Siya gi-charge og kuan gyapon violation sa revised penal code, no? Kining illegal nga pagpasundayag, no, sa iyang obscene, no, kanang pagpakita, pag-exhibit siyang kaugalingon diya sa public place. Naay argibyado, filean siya sumbong, niya pag-filean na og sumbong, i-issue ang warrant of arrest. Kini mo pautana way duduha makamao-mao, no? Usually good, mao ni ang regular procedure sa mga prosecutor. Pag-file na sa kaso, dili mga heinous crime, kaya doon ay mga kondisyon kung ang imong nahimo heinous crime. Kining gibuhat ni Vega Luca, minor offense lamang. Okay? I-file sa sumbong. Doon ay probable cause ang pagsumbong upon after the examination by the city or by the prosecutor himself. Gisyuhan siya og warrant. Meaning na-file ang kaso, kay ang prosecutor dili man siya maka-issue og warrant. Ang maka-issue og warrant of arrest bao mangyod ang korte. Nakurat lang siya kay niabot ang warrant of arrest nga wa siya imbestigaha, way invitation, way summon ug sa padiha. Naay balaod sama sa akong pag-explain kaganina, Mr. Septem, no? Naay balaod nga kon ang usa ka tawo makabuhat sa krimen og ang punishable imprisonment, penalty of imprisonment, dili mo sobra sa 4 years, 1 month and 2 days. Dili na kinanglan nga magwara o magasumon pa or ipatawag ang mao nga sinumbong. Mahimo nga summarily ang prosecutor maka-issue og warrant upon his recommendation gikan mismo sa korte ug ang korte mag-issue og warrant nga siya presohon. Dili na paminawon ang iyang side kay mao kana ang balaod ngadto sa mga offenses or criminal act ubos sa atong revised penal code o sa mga special laws nga ang penalty of imprisonment dili mo sobra sa 4 years, 1 month and 2 days. Kung mo sobra na part, imbitahon ka, doon ay sumon. Pero kung dili mo sobra, ilabi na kay minor criminal act ang iyahang nabuhat ubos sa atong revised penal code nga pagbasa dito, mura og bugal-bugal ang penalty of imprisonment nga dili nga nikabot og sa katuig. Therefore, covered ka. Pwede ka nga isyuhan og warrant nga laktod og dili ka na dili ka imbitahon pinagi sa kasumon. Mo nang nitabo ni Luca Vega na naluka ginino sa og samot.
sa ingon na ng mga kitabo, Mr. Septem, no? Nga dili lahos-lahos. Maingon ka nga, hala, gidakop. Maghuwat gid siya og sumon kay mo. Abot ra magina sumon kay imbitahon. Tanawon man as piskal. Pagtanaw nga ang krimen nga nakita nga pingis ra minor, walay sumon may tabo. Lugwa diretso ang warrant. Pero sa mga dagko nga mga krimen, panalitan, violation sa Comelec, 6 years ang penalty. Dinalabaw lugar siya sa 4 years, 1 month, and 2 days. Diba? Pangutana, kay 6 years man ang penalty or kining penalty or penalty of imprisonment. Pangutana, pwede ba siya isumon? The answer is yes. Nga naman, kay ang mga Comelec offense, panalitan, violation sa vote buying, etc., ang penalty ni ana 6 years without provision. Sa to pa kay 6 years, as soon as nga ma-filean ka og kaso, naa na sa Fiskalia, katungdanan sa Fiskalia, ang pag-issue og sumon, imbitahon ka, unsa man ni, makana mo kini, bibi, explain ka hera ko, ingon na ang mga kahitabo. Wala say warrant mapalugwa, imbestigahon ka with a proper invitation by means of summon. Kana usana sa mga example, kay ang iyahang imprisonment, silbing silot, 6 years man. Nasubra sa kanang gitawag na tog threshold nga 4 years, 1 month, and 2 days. I hope nasabtan nimo ha. Sige, thank you. Padayon ta. Yung pautan, nganong maunahan man ang warrant of arrest o dili sa puwina. Dili ba pwede sa puwina sa una if dili mo tunga ang individual aya ng warrant. Gwapo nga pautan kay naikaso na itabo din i-part. I think usa sa mga membro sa industriya. Butang talang, usa ka journalist kunuhay nga niya din sa ato sa Dakbayan. Alright, si Sir Rosendo, dahan ni siya present, Professor Frank. Okay, salamat kay Sen ha. Si Ma'am Faye Mundia, wag ni palto si Ma'am Faye. Oy, good afternoon po ni Ma'am Katrina Max ha. Noda Veritas, ang best friend ni Ma'am Faye Mundia, mao si Paz Bunbon sa Lower Balulang dinis atong syudad. Great PM Sir Frank, hi and hello sa tanan. Thank you for being professional sa imong paghatag og inspiring na tambag sa mga nagakinahanglan. Again, thank you sir. Maka-educate good. Maka-educate good. God bless. Salamat. Oo. Pareha ni Ma'am Faye Mundia. Siya nagpuyo din sa sentro. Dili lugar yung Divisoria nga literal nga sentro. Nagpuyo siya, wa siya magpabukid, karon nagpabukid siya. Ngano man naam siya property. Simba kumabot ang panahon, mingon sa tong nakalantang-lantang ala. Na may dagang tinanong mo pero kung kitag tao kinsa tag-iya, puy-an nato. Di ba? So land grabbing, illegal occupation of real property violation ubos sa atong revised penal code. Pero subo lang ang penalty na nga occupation of real property tanggamaya. Gamay gid kayo as in. Sa ato pa summary issue diretso og warrant. Kurat ka lang, nganong gi ko kana reklamo lugar ka mo ra kag si Luka Vika. Ayun na nang magkahitabo. Ma'am Faye, good afternoon nimo og hinot pa sa bunta magpadayon ang imuhang pag-support sa ato programang Noda Veritas. Like the rest sa ato sukitig paminaw sa mga vloggers nato, ang ato mga classmates sa ato special class sa Noda Veritas, welcome no. Dinhe gikan ni Rodney, Noda Veritas present ingon pa niya. As lang ko sir. Akong uyuan kanang imong gibutan diri nga present na ay tasa sa kape. Niya naitasa sa kape. Pero wala no'y aso-aso. Pagkalami, ako gainom kong kape, pag kung magsugod din lami yun ang kape, no? As lang ko, sir, makainom nga ni kong kape. Mura og
kana bang mahimo ma-energize ka bitaw kay inaro rasa biya tingduka. Tingduka biya ro no. So inom ka og kape. Karon gipakitaan kog tasa sa kape nga wa gisulod. Gipalaway-laway lang ko ni Rodney. Rene, ask lang ko sir. Akong uyuan ba? Nga hapit na mag-senior citizen, gusto na siya mag-retire sa pagka-construction worker. Karon kay wala man siya perma kontrata sa kompanya, magsige lang siya extend. Bali kontraktual ra siya halos sa tibuok niyang kinabuhi. Karon gusto na siya magretiro. Naaba siya benefisyong makuha ani nga casual man siya sulod sa 26 years isip trabahador sa construction. Sa SSS naaman pero ang pautanan nako ang kompanya mohatag ba ani og retirement fee maski way gipermahang kontrata. Rodney, salamat sa imong pangutana. Dili lang ikaw ang nakanuna nining pangutana. Daghang mangigala na to nga gakonsulta sa pangutana may tungod na ini. Depende. No? Ang daghang kayo mga kaso nga niabot sa NLRC, niabot dito sa Supreme Court, o gidefine og maayo, gipasabot og maayo ang mga trabante nga kansang trabaho susama sa imong gi-describe nga maisip nga sila project employee lamang. Kung project employee lamang, sa ato pa way gitawag nga employer-employee relationship. Kay magagad lang kana, kano sa magsugod ang project og mahuman. Pag human na bugto ka jot, nakakita og laing kontrata, construction sa building, sugod na sab. So murag tuloy-tuloy. Nalipay ko kay tuloy-tuloy ang contribution sa SSS sa akong pagsabot. Karon, naay mga kompanya dugtong sa imong pangutana na ba ihatag nga retirement benefits. Mao ni no. Kung istriktuhon na to pag-interpret ang balaod sa Labor Code of the Philippines, wala siya madawat. Pero naay mga employer, no, mga agalon, construction na company, nga mga malumuo kasing-kasing. Naay mga employer nga kabalong maluoy after how many years of rendering service sa mao nga kompanya na dako ang mga kompanya gumikan sa earnest efforts gihimo sa ato ang mga trabahante nilipang. So ang management maingon mag-announce din na siya, no? In a form of policy, management policy. Ang tawag na management policy. Nga maingon din ang management, pwede nga in a form of memorandum, written memorandum. Nga ako nagpaybaw nga ang mga empleyado nga nagtrabaho dire kanako sulod na ng mga gidagayuna, makompute man o pila ka tuig, no? Sulod ni mga gidagayuna makadawat o benepisyo o retirement benefits. Alright? So pag-retire sa imong uyuan, unya doon na sila internal policy may tungod niya ini, pwede siya makadawat. So that is an exception to the general rule. Because under the general rule sa PD 442 sa Labor Code of the Philippines, it doesn't require that once a particular employee classified as a project employee will retire for after working say for example 20, 25 years or 30 years sa iyang kumpanya will receive a benefit. Wala na. Pero kung doon ay policy, makadawat siya. So pangutan-on mo ang imong uyuan. Na may mga kumpanya ang ingon na generous ba? Pabalon pag-retire niya kay tiguang na si iyo. Manang baga kahitabo. Pero nasa mga kumpanya nga dili. Saman Pedro, saman luya man. Kuan ko sir kining
Mag 26 anyos na biyo ko, sir, karon sunod nga buwan. Mangutana lang ko, sir. Kung mag-retire ko ba, kay ba man ka, sir, nga ako kugihan magyud kaayo construction worker gug ko, daog dugay-dugay nga panahon wa gyud ko makaako og biya nimo. Kay maay ka magong tawo, sir. Talo-talo pa nalagsasab, no? Naa ba ko'y madawat nga retirement pay, sir, bisa gamay? Mingo dayon ang management. Ako sang reviewon ang among policy derive. Pag-review og naay policy nga mo grant sila og retirement pay, pwede ka, maka-enjoy ka. Pero kung wala, di ka kapugos. Kaya ang balaod, ang atong Labor Code of the Philippines, wala mag-provide niya na. So I hope, mapasabot niya mong imong uyuan. Dili siya magminghoy. Pag-retire niya. Si Rodney ba to? Si Kuan. Si Rodney. Oo. Pasabtay mo ngayon, Rod. Gikan ni Hara Gilyope. Uy, talagsa rin ni si Hara, oh. Har, mayong hapon ni mo. Kumusta ka man? Kunwa ko mo si babae ni, no? Kumusta ka man, ma'am? Hinaut pa sa bunta nga makatunan ra nimo o makakatun ka ra sa pagpamino nining atong programa special class kini Noda Veritas. Gatawgon ni nato og special class tungod kay MWF ra ni nga programa unya nga atong mga estudyante na gapanuha na uban nga mga una nga mga estudyante na uban nga bag-o pang kapaybaw nga tigpaminaw nagpa-enroll siya sa automatic din sa atong programa. Thank you. O in addition to this, si Hara. Sir Frank, ask lang ko again. Kay wala nako to na take note imong giingon karon. Andam nako ballpen, sir. Sorry, unsa ganito ang i-file, sir? Kanang walay medical certificate. Kay file man good siya o rape. Uy, pwede malagi. Unya wala siya medico legal. Adot lang ha. Rape din eh. Huwag ko kadumdum nagatakol ta o gako. Sige lang, ato ning isgutan. Wala nako to i-take note imong giingon karon andam nako ballpen, sir. Sorry, unsa ganito ang i-file, sir, kanang walay medical certificate kay file man good siya og rape unya wala siya medico legal. Mo nang ibot pasabot. Pangayuan man tanin ilabi na sa certification gikan mismo sa doktor. Sa rape, no, sa kaso nga rape, modified naman atong kaso nga rape, no? I-modify ang definition diri sa ato sa revised penal code, gi-revise o gamay, no? Sabtan na to ang rape nga number 1 against the will of the victim. Mao gina, no? Ang susihon. Now to prove ipamatuod na to kay argibyado ta mag-file ta og rape. And so therefore kinahanglan kita og medical certificate sa pagpamatuod nga there is a fact of rape that happened on that particular day or night. Aron nga mao kanay isuportar nato sa pagprove nga dunag rape nga nahitabo. Ebidensya man silbi. O ebidensya pila bay edad sa imuha nga kuan kining imong imong sakop or imong ila. Kay bisan pa og gaedad siya og butang talang 12 years old, statutory rape na kana siya. Ilabi na kung pananglitan ang usa ka biktima adunay diferensya. Unya napahimod sa niya, there is still a crime of rape. Mao na siya, no? Mao na siya. Pero kung may tabo man nga dunay rape, unsa man naireklamo, ikamo ang gireklamuhan ba? Ang rape, heinous crime. Okay? Meaning nga kung mingon tag heinous crime,
ubos sa atong bag-ong balaod sa pagkakaroon, dili ni siya basta-basta ma-file ang kaso diha sa korte. Ngano man, i-probe na ko or akong isugilon diha kaninyo. Ang Department Circular nga gipirmahan ni Secretary Buyeng Remulla sa Department of Justice gi-expand og maayo ang pagpangandam sa kaso batok sa mga heinous crime. Ang rape usa sa mga heinous crime. Oo. Anso, naigitawag na to sa ayahang balaod or bag-o nga Department Circular nga gipirmahan ni Secretary Remulla Marso of 2023. Unsa man ni? Muna gitawag nga case build-up. Alright. Unsa man yung case build-up? Dili ni managlayo sa kaso o sa kapastor dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro kay ang iyahang giatubang nga kaso murder, heinous crime lang yapon. Sa mao nga level sa gitawag nga case build-up, ang assisting fiscal nga i-designate maga-coordinate o maga-workout in coordination sa atong kapulisan aron nga maridi ang maong kaso. Gikinanglan ang in-depth nga investigation, kuting nga investigation uban sa mga ebidensya. Ang case build-up lower kini nga level sa preliminary investigation, meaning manghod kini manghod. So ang tanang mga tao nga posible nga kadudahan dinhi sila imbitahon sa case build-up nga level. Panalitan karon sa kasong rape, dunay makamayong-mayong niya og dagway, no? Katong ng rape, dunay makamayong-mayong. So katong nakamayong-mayong dagway kay na dunay nakasaksi nga mao gyud nga gakalo etc. Imbitahon tog apil. Pag-isipon na siya nga person of interest. So diha mismo sa case build-up nga level, duki-duki taman sa ginawa. Naabay probable cause. Okay? Naabay tay ebidensya. Requirement na ha, ebidensya. O ang ikatulo, reasonable certainty for conviction. Tulo ang atong dumdumon nga essential nga element diha mismo sa case build-up nga level pa. Wa pa na sa preliminary investigation. So in this case, kung panalitan mag-mention ka og rape, kuti pa kayo ni. Dugay pagyug kaayo ni. Now, assuming na anay ebidensya nga nahagpat diha mismo sa kuan kining level sa case build-up nga level. Assuming na ana. Alright. Unsay may tabo? Ang assisting fiscal uban sa atong kapulisan, joint effort, mag-ready na dayon ni sila og sumbong nga i-file dito sa prosecutor's office para sa preliminary investigation. Now, diha na dayon magsugod. So, ang katungdanan sa magkandak og preliminary investigation will have to review the policy. Number one, the prosecutor will situate that this report being forwarded to my office is a product of the case built up by this assisting fiscal and the members of the Philippine National Police. And therefore, iyang tanawon og naabay probable cause kay i-review man niya. Alright, naabay mga ebidensya. Kung walay ebidensya, ayon ninyong i-forward for preliminary investigation. Kay mo magyapon na madismiss unya na didto. O ingon na ang proseso basta mga dagko nga matang sa krimen. Magdaog sa ebidensya. So katong kareklamo nga gi-rape si Tapulana, pero dili na to mapamatud-an sa case build-up, wa tay lig-on nga ebidensya, delikado nga dili makabot ka na sa preliminary investigation. Or malangan ang pagpagayon sa investigation ay pa nato ma-file diha mismo sa prosecutor's office para sa preliminary investigation. Mano nitabo nini atong robbery hold-up nga natabo sa jewelry dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro niadtong
pizza 5 Agosto ba to? Mausab na ang nitabo sa murder ni Cornelius, no? Batok nining gisuspitsahan nga pastor nga nag-viral diha mismo sa Facebook. Tanawa og na-file ba? In other words, wa pa ebidensya nga nagather nila nga mahimong reasonably on their part nga pwede na i-file. Taas na ni siya nga proseso, Ma'am Hara. Alright, God bless you always, sir, and good health. I hope I was able to answer the question of yours, ha? Ni Ma'am Hara. Just in case if there are additional queries you are going to make, please let me know. Ayaw pagduha-duha, ha? Ang rape, by the way, is makonsiderar nga heinous crime. Nga naman, ang penalty na life imprisonment. Okay. Septem Virgo, Junjun Makas, di ba naaman kay balak ipangutana kang Sir Frank? Oy, gasabot-sabot di sila, oh. Mauna ni ang time pagpautana bahin sa balao. Matod pa ni Septem Virgo. Gikan ni Suroy-Suroy ni Libs Motoblag. Sir Frank, ipasingit lang nako ni sa imong programa ba? Trending manggod kaayo ning banding ni Bongo og Mar Rojas na samot gyud tagduda ni politically. Grabe ka ironic ingon pa ni Suroy-Suroy. Wa galing ko kabantay nini. Dili ni basig pasipsip na niya ni si Bongo nagpasipsip. Oo. Kay akong tanaw, basin maabot ang panahon nga si Sara panalitan panahon ni Sara, si Bongo dili niya kuyugon siyang slate. 12 ka mga senador ang pilion. So siya gasipsip na siya kang BBM. So that BBM mo na magrekomendar nga edad adihaday si Bongo kay taga Davao bitaw pod na ibutang na sa imong ticket. Okay? Pasipsip siya ni Maruhas. Aron si Maruhas makahunghung pod sa asawa ni BBM nga parente ni Maruhas. So tabangan lugar para ma-endorse si Bongo nga makasakay sa ticket ni BP Sara pag-abot sa tukmang panahon. Kay politically part, di man sila friend. Dili sila friend, oy. Wa may baluarte si Bongo. Davao City, I think na dili na iyang baluarte. Wa po siya matudlo nga ako ng baluarte. Parehan ni Senador Coco Pimentel. Di man niya matudlo ka nga baluarte ang Cagayan de Oro. Siguro ka nito, panahon sa past administration, kaimigo makay lugar sila. Ingon pa nila, no? Labi karon kay bagong mang mayor. Maingon na din ang bagong mayor, ako na samni. Di ba? Kanang inyong mayor katong niagi, kurap man to. Ako dili gyud ko kurap. Di man mo tuo mga tao nang omisyon mininyuta nga palito na mo diyang dapita sa Upper Dagong. Bisag unsao na mo pagpasabot. Naag yung mga delik-dikon rabag yung hunaw na. Tinuod ba, no? Okay, so adjota mo nang ang rason nag-ingon kang si Maruhas og si Bongo Bongbong ba ni? Banding ni Bongbong og Maruhas. Kinsa man ning Bongbong? Bong Rebilla. Abi na kog si Bongo. Nasulti na hinuon ako. Okay, kuha man ni kining og dili siya bali-balihon ni BP Sara, kadi man sila friend. Si Bongo o si BP Sara, I don't think nga friendship kini silang duha. Okay, ni bag-o na to nga tigpaminaw si AJS Cortens. Wow, ang pangalan pala, no? Ang picture cortina, AJS Cortens. God PM Noda Veritas. Si four-piece ni Sir Frank, duka akong duha kapangutana. Duha ko pangutana. Duna siguro ako duha kapangutana. Unsa bahin akong bayaw. Ikaduha bahin sa akong pag-umangkon.
bayaw ug pag-umangkon. Diri ta una sa akong bayaw. Trabante siya sa usa ka kompanya diri ta sa dapit ning Seymour. Uy, taas man din kadyot lang ha. Okay, taas pa sa atong oras. Duha kuno iyang pangutana, diri ta una sa akong bayaw. Trabante siya sa usa ka kompanya diri sa Taguluan. Supervisory iyang position, meaning taga-Taguluan ni si AJS, no? Almost 10 years na iyang serbisyo sa mao nga kompanya. 61 years old na siya karon. Gusto na siya mo retire sa SSS apan giingnan siya sa kompanya nga mosubmit siya una og voluntary resignation sa kompanya ay siya mosubmit sa retirement sa SSS. Insakto ba ang kompanya, sir? Sigon sa Labor Code, ikaduha na disgrasya akong alain nga pangutana. Ikaduha, na disgrasya akong pag-umangkon sa iyang trabaho on duty. Ingon sa agency, kung musubmit siya sickness or partial disability SSS, wala siya daily time sa kompanya, kundili siya musubmit sa SSS, doon na siya daily time sa kompanya mintras gipaayo siya. Unahon na to, ato ning na ako'y incomplete ang akong pagsabot diri sa iyang about sa iyang work, no? Diri ta permero sa 61 years old, 10 years na siya gatrabaho, unya 61 years old na siya, gusto siya mag-retire. Ang advice sa kumpanya sakto. Kay kung mag-retire ka, ilabi na kay 61 years old na ang imuhang igunsangan ito nimo, imong uyuan, no? Kini ang magkakitabo na kung mag-retire ka, ang interpretation na nga nibuwag ka na sa kumpanya. And henceforth, mag-retire ka. So dili pwede ka maka-retire, no? Kay usar ba ni sa pangitaong requirement sa Social Security System, pangayuan ka og resignation o nakabuwag ka na sa kumpanya. Na kung dili nimo na mahatag, dili ka entertainon sa Social Security System. So insakto ang gi-advise sa maong kumpanya. Kay mag-retire ka na gud. Kay kung dili ka tagaan, ang akong pagsabot, gusto ka pang magtrabaho, tungod kay 61 years old ka, mag-retire ka. Unya gusto ka pang magtrabaho, mag-reapply ka. Kaya na may balaod na to, no age discrimination. Pwede ka man siguro mag-apply. Naibalaod na to karon nga dili angay na tong ipihig ang atoang mga trabahante nga mga senior citizens. Ilabi na kung doon na pa sila kapas sa pagtrabaho. Kuha ni mo. So, insakto ang advice sa mong sa maong kompanya, ma'am, sir, o si ma'am AJS. Okay. Alright. Si Purpose. Anong purpose man ang ibutan niya, ha? Pag umangkon, o bayaw di ay bayaw din no? Ikaduha ka pautana. Kining kadyot lang. Kaduha, disgrasya akong pag umangkon sa trabaho, on duty, ingon sa agency, kung musabit siya sickness or partial disability, is wala siya daily time sa kumpanya. Kung dili siya musubmit sa SSS, doon na siya daily time sa kumpanya mintras gapaayo pa siya. Maning akong advice diha ninyo, sunda ang advice sa SSS. Paminawon lang ninyo unsay mga requisitos. Dili pwede isumpake nato sila kay sila ay maghahatag na may balaod na kanang gitawag nato workmen's compensation. Ang ato mao nga ipamatuod ta lang nga work-related ang pagdisgrasya. Mura nagabantayan sa balaod part. Kung panalitan,
dili work related. So ang kumpanya walay tulubagon, no? Pero kung panalitan i-prove nga naa, dunay tulubagon. Dunay tulubagon. Kanang mga disability, sunda ang ilang mga requirements diha. Mura na ang technique, no? Mura na ang pamaagi. Primero, kung dako-dako ni nga kumpanya, sigurado ko na amoy separate nga opisina. Kana gitawag na itong HR. Ang HR, kibalo na sila sa mga policy, no? Ilabi na sa nature sa trabaho o ang katungdanan sa kumpanya ngadto mismo sa ilahang mga trabante in terms of benefits, suhito na sila. Dito sila mangayo og tambag. Oo. Ma'am, sir, mao ni nitabo nako na mo na. Oh, tambagan din ka. Ang akong suggestion nako, Ma'am AG, is sunda ang ilang advice. Why mawala na. Total protected man kamo ubos sa ato ang balaod. Oh, dili na to in good faith. Dili ta duda-duda pa ug unsa diha. Kay naay mga kompanya nga gatan-aw gyud para sa kabuluhanan sa ilahang mga trabante. Ako gatuo ko basig dako nga nini nga kompanya gyud. Okay na Kadot na ha. Sige, murag naduhan niya pagsulti ni Ma'am AGSO. Sige, salamat yung kayo. Alright, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban. Diyot ha. Okay, kay akong gitanaw diri sa pikas kay basin og dunay mga pangutana. Minteras tanto naapatay mga naapatay oras, no? Kadiyot lang ha. Alright. Mayong hapon, Frank, og sa Tibok Radio Ultra, only in Tibasak ni. Basta Friday, Sir Frank, bibo kaayo dinhi sa Dike Tulay Night Market sa Tibasak. Okay? Sige, salamat sa inyong information. Kutob sa mga naminaw karon, palihog lang. Si AJS Cortens nag-reply. Thank you, Sir Frank. No problem, Ma'am AJS. Alright, bisita dito kay daghan mapilian nga mga pagkaon. Naay panihapon, naay paris. Unsa may paris? Naay suga, naay suga, naay salad, naay kakanin. Kini kakanin may ni, no? Naay shake og juices og mga quick tempura, fishball og uban pa. Makasutoy unta ang naay mga bakante unya og tuod matagabi kini. Okay. Laag og enjoy. Salamat pagtagad, Sir Frank. Okay, sige, no problem. Ayop nga na ay unsa niya? Makanuna, no? Pag-operate, ginagmay lang negosyo bitaw. Kanang maghimo sila og specialty. Panlitan karon ang atong putahe siki. Siki gina kanunay siki o nga lumo, no? Ang halos nga magakalata na ang bukog. Alright. Lain nga pwede na to i-specialize na to nga putahe para madunduman sa tao, madungog na yun nga. Dito, dito ko ang kanang patatim. Di ba? So, mapopularize na dayon na to na nga dito tas Tibasak kay kada gabi na ipatatim. Katong mga mayligon og tambok. Di ba? Sa sinugba nga isda, tama, bahala na mo kung sa inyong mahununaan diha. Basta kay naay kadumduman ang atong mga tao dihan dapita. Unya, kinanglan nga mag-coordinate pud mo sa atong mga barangay tanod ha. Kay naay mga maghubog-hubog unya diha. Kay para di makabayad sa ilang gikaon. Na magiuban siguro na nga ubanan ba sa minal dito. Good EM sir, dugangig isa ka bugnaw botelya unya para dili ubo. Bugoy. Balagi-lagi na pingsan ko sa kuan mo siguro ni. Bugnaw ra ba kay ito? Para dili mo ubo. Mao nang among buhaton dili pingis. Bugoy-bugoy gani oy. Di magyugta ko pod mainom kay dili ba ako kun mag-inom ko kanang tiyempo-tiyempo
PB2153 signal kaganina ni no sa orasan ni about signal alas 9:47. I hope na tating na okay na ang signal. O kadyot lang ani gawas kaganina slide ang atong gihatag no. 981 kuno ni gawas o niya gahatag ko 928. Sige, nakadaog na sad mo kagahapon. Ayusin signal karat-karat mandire Duero Bohol. Tiway sa pagbasa idol. Kaganina ni I hope okay na ang signal. I hope okay na kay amo na ning gi-practice part kay one of these days basig makurat mo doon na ko'y bati niyo nga mga national commercial dinhi o mo ning ayuhon na mo rest assured. Alright, kadyot lang ha. Natanaw na ko ang 0917-704 kabahin sa mga pangutana. Kinibagting man ang maong number. Alright, PB4 sa kuan sa buntag ni sa pulso. Gi atiman kini nga programa sa barangay Sir. Daghang tanod mag-duty kada gabi dinhi sa night market. Mulagi ang akong but ipasabot para nga dugokon sa mga tao ba. Sa atuta dito bay kay naisiki. Nana ba? Atuta dito bay kay naay pasinaw sa simud. Na magdumdum na din ang tao. Kanang kakanin popular makayna nga klase sa mga pagkaon. Siguro kang gabalig kakanin dihan dapitas tibasak kanang diha mga kuan apelyido og kalimtan ako ang apelyido. Dihang dapita paayas. Paayas nga apelyido diha sa First Street. Popular kay sila sa mga kakanin dihang dapita. Popular kay sila. So okay, kadyot lang ha, 2 minutes more sa di pa mudangat ang alas 4 antak na sa kapunon. Now sa atong tanan nato nga mga classmates dinhi, salamat kay kayo sa inyong nga pagsunod kanunay ha. Hinot pa sa bunta nga kining dili mo maalang-alang no. Kung panalitan o sa may gusto nyo nga mga pangutana nga gusto nyo pangayoon ang mangayo mo dugang katinawan, maningkamot sa ko nga mabuhat na ko na. Gikan ni Lutabor, oy, mayong ambot kung saon ako, good evening man siguro ni, or good morning, tuwa ni sa gawas part, no? Si Luta May Bor. Okay lang mi dere. Naay gipaabot na mo dere nga LPA, dili NPA, nga enemy of the state matud pa ni BP Sara Duterte kundili low pressure area. Mao kana siya. So mao nang amo adiri nga kining nadunggan nagatan-aw pud di siya sa ato nga programang Nuda Veritas sa Facebook. Oo, alas 10 di alas 10 sa buntag ila dito. Mao tana mo og asa ni siya karon tuwa sa Italy. Dool sa Vatican. Nga ingon pa sa istorya nga same-sex marriage kuno i-welcome na. Nag-issue kuno statement si Papa. Ato ang Papa si Pope Francis. May sulti nila. Sige lang. Ato lang ng istoryahan part pag-abot sa tukmang panahon. Kay galibog karon ang ununa sa atong mga magbabalaw unsa unahon kini bang kunta kining CIF or Confidential Intelligence Fund o kining other issues may tungod sa lain pang isyu nga politikanon. Okay, sige, wala tayo oras sa tanan nato mga classmates dinhi sa ato nga pagpadagan sa special class sa Nuda Veritas siyon Monday, no? Alas 3 ang takna sa kapunon diha ang ato mga vloggers dili tanan naka-present sila dinhi ang tanan nato uban nato mga suki sa mga nandan doon natay bag-o diri si AGS Cortens, no? Bag-o nato ning kuyog o kauban dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa si Kuan Hara. Oo. Kumusta man si Lula Ana Exclamado? I hope himsog piskay ang panglawas pamonpahon niya ditong dapita sa East Ulbuhan, Bohol, Garcia Hernandez Bohol, Lula Ana. Kuno sa maimuhang mga pamonpahon karon, how I wish magpabilin ka nga strong, malig-on, pag-od kayo ang imong kanunayng lawas. Also to our friend sa atong programa sa kining Pulso, taga Villanueva, Miss Or,
si Melvin Salarda. Kumusta ka man? O naapay gapangitaon ako nga suki part diha sa Puerto. Diha sa Puerto. Murag naa siya magpuyo sa sentro. Dool gyud dihang dapita sa Puerto. Taon-taon na nga wa siya makapahibaw kanako nga or maka-text dinhi sa atong programa sa Pulso o sa ato sa Noda Veritas. Gimingaw namin ninyo o ginit doon na may ato ang mga kasilikan amputa sa labaw makagagahom kay antanan iyang pagbuot. Sangan sa atong kauban si Ricky Langga, ako moingon, daghang sa inyong pagpaminaw. Ugma Sabado, magpadayon ta sa atong programa nga Pulso, alas 9:30 ang takna sa kabuntagon. Daghang salamat, subli, og sa di pa ko officially mo exit dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa niya karon ang katapusang episode sa programa uban ni Ultra Girly Gualberto Swan. Mao ni ha, ang tao nga wala ni agi og kasakit, walay hinanawan sa kahimtang sa iyang kalag. Sublion ako. Ang tao nga wala ni agi og kasakit, walay hinanawan sa kahimtang sa iyang kalag. Karong gabi ini, alas 6 ang takna sa kagabion sa programang Kalipay nga Mulahutay. Subli, maayong hapon kaninyong tanan.